Magandang araw po sa inyong lahat, sa amin kayong dako ng mundo. Ito po si Toto Mortillero sa isa na namang vlog. Ang paksa po natin ngayon ay pinamagatan natin na sadya bang likas na kurakot ang leader na Pilipino? Mga kaibigan, ako ay isang estudyante ng kasaysayan. Mahilig akong magbasa ng history books. Kaya nakikita ko na something is wrong with the leaders, some leaders, if not all, leaders of the Philippines, even before. May mga usap-usapan dati na si dating Presidente Elpidio Quirino ay may tinatawag na Golden Arinola. Kasi grabe daw yung korupsyon na ginawa niya sa kanyang pagkapangulo ng Pilipinas. Naging pangulo siya nung namatay si dating Pangulong Manuel Rojas. Siya yung pumalit. Nung naging pangulo siya, may mga accusations of corruption. Hanggang sa tumakbo na talaga siya in 1949 for his proper election as president. So nanalo siya sa 1949 at may mga akusasyon doon na grabe yung dayaan. So after which meron daw si President Quirino may tawag dito yung Golden Arinola. So when you say Golden Arinola, grabe yung tawag dito, yung pagka niya dito, yung may issue siya sa lifestyle kasi Arinola niya is gold, di ba? So isa na yan sa mga signs na medyo may problema talaga. May problema na tinatawag natin na korupsyon ang isang leader ng Pilipinas. Pero hindi naman siguro lahat. So isa na yan. So noong 1961, nanalo naman si former Vice President Diosdado Macapagal at naging Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, parang sa tingin ko, kasi I have read the presidency of President Diosdado Macapagal, medyo okay din naman. Ang problema lang, mayroong parte sa kanyang leadership na kung saan lumabas yung Stonehill scandal. Si Stonehill ay isang American economic saboteur. Maraming mga negosyo dito sa Pilipinas, pero parang nasabotahe niya yung Pilipinas. Meron siyang tinatawag na Blue Book. Yung Blue Book, nandoon yung mga listahan ng mga politiko ng Pilipinas na kanyang binabayaran para maging untouchable siya, para walang mangyari sa kanya sa Pilipinas. Hindi siya pwedeng kasuhan or whatever. Okay lang yung pagpamayagpag ng kanyang negosyo, parang ganyan. So nandoon ang pangalan ni former President Diosdado Macapagal. Kaya natalo siya sa eleksyon noong 1965 ni dating Senate President Ferdinand Idralin Marcos Sr. So si dating Senate President Ferdinand Idralin Marcos Sr. ay naging Pangulo noong December 30, 1965. So alam naman natin, medyo maraming problema yung kapanguluhan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. By 1969, tumakbo si dating Senador Osmeña, challenging Marcos. Ay grabe daw talaga yung vote buying during that time in favor of Marcos. Si Marcos daw yung nagpasimula ng vote buying sa Pilipinas.
At nakita naman natin na kung maniniwala kayo sa real story, yung history talaga. Kasi ang mga Marcosians ngayon, nire-revisa nila ang history. Ang leadership ni dating Pangulong Marcos ay isa sa mga hindi magandang sandali sa ating kasaysayan. Alam nyo ba na na-bankrupt yung Bangko Sentral ng Pilipinas? Central Bank of the Philippines, the old Central Bank of the Philippines was bankrupted in 1983 by Marcos. Grabe. Marcos is being listed as the second most corrupt president in the world next to Suharto. Nandiyan yan, nasa Guinness Book of Records. Ngayon, forward na tayo. Pag 1998 pala, 1998 nanalo si former Vice President Joseph Estrada pagkapangulo. So, grabe yung mga kontrobersiya kay Joseph Estrada. Diba? So, may impeachment laban sa kanya on the ground of corruption, betrayal of public trust, dahil doon sa tobacco excise tax at saka doon sa wetting na kung saan siya naging protector. So, milyon-milyon yung naano doon ni Joseph Estrada, former President Joseph Estrada. Milyon-milyon ang nakulimbat niya doon. Kaya, nung nag-Senate trial nag-Senate hearing, medyo kumampi yung mga senador sa kanya, yung envelope sana na pabuksan. Hindi ayaw pabuksan ng mga senador. May mga senador na nag-aabogado sa kanya. Kaya nagalit yung mga tao, nag-people power. Kaya napatalsik si ERAP. So ilang na yan, mga kaibigan, galing kay Quirino, Magsaysay. No, not Magsaysay. Magsaysay was a good president. Quirino, Macapagal, Marcos, ERAP. Di ba? Sa panahon naman ni President Fidel Ramos, walang masyadong kontrobersya sa kanyang panahon na pwede mong maihataw sa kanya. Pero yung mga tauhan niya, kagaya doon sa mga na-involve sa Pia Amaris scam, di ba? Expo Filipino. May mga tauhan siyang na-involve doon. So sa Expo Filipino, nandoon si dating Vice President Salvador Laurel. At doon naman sa Pia Amaris scam yung si Montano. So, ang doon kay former Vice President Laurel at doon kay Montano, leader sila pero hindi naman elected leaders during those times. So walang problema masyado kay Ramos. Ngayon, forward tayo, yung sumunod kay Joseph Estrada, nung nag-resign si Joseph Estrada as president, yung vice president niya, former Vice President Gloria Macapagal Arroyo, nung nag-resign na si Joseph Estrada as president, pumalit yung vice president. Maraming mga problema, di ba? NBN-City deal, di ba? Isa na yun. As a matter of fact, yung negotiator at bagman that NBN-City deal, nakulong. Pero later on, nakalabas si former mayor ng Mandaluyong, Benjamin Abalos, former Comelec commissioner. Diba? At dahil doon, nakasuhan si Gloria Macapagal Arroyo. NBN-City deal nung natapos na ang kanyang termino. Diba? Aside from that, NBN-City deal, meron pa siya isang kaso, yung tungkol doon sa pananabutahin ng eleksyon sa 2004 election. Diba? So nakulong si Gloria Macapagal Arroyo not until naging presidente si
Rodrigo Rua Duterte. Siguro walang kinalaman doon si Rodrigo Rua Duterte para makalabas si Gloria Macapagal Arroyo kasi magkaalyado sila, di ba? Magkaalyado sila. Siguro ano talaga yun, decision talaga yun ng Supreme Court. Pero yung decision ng Supreme Court na papalabasin, i-acquit si Gloria Macapagal Arroyo ay nangyari sa panahon ni Duterte. Sa pag-aalam naman natin, may influence naman yung presidente, di ba? Sa ating mga hurado. So, yun, very controversial din yung kay Gloria Macapagal Arroyo. And then, here comes Duterte, di ba? Duterte. Involved siya sa Parmali, di ba? Maliban doon sa mga patayan. Corruption yun, yung sa Parmali. Di ba may mga usap-usapan na may joint account si Vice President Sara Duterte at si former President Digong Duterte. As a matter of fact, parang sasabihin ko talagang parang totoo. Kasi may information dyan si former Deputy Ombudsman Carandang. Ngayon, sinisanti si Carandang nung ombudsman na inappoint ni Duterte kasi yung dating ombudsman na sinundan ni Martires na appointed ni Duterte ay ayaw niyang i-kick out sa posisyon si Carandang. Siguro tingin ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales na okay si Carandang. Di ba? Ay bakit magagalit doon si Duterte? Ano lang naman yun, yung info lang man yun ng ombudsman with regard to his joint accounts with Sara Duterte, parang laundered money na nakuha ni dating Deputy Ombudsman Carandang sa Anti-Money Laundering Council. At wala pa namang kaso na na-file sa kanya at wala naman talagang kaso ma-file kay Duterte during that time kasi immune from suit siya. Yung pag-kick out kay Carandang, does it mean na guilty sa kanyang konsensya si Duterte? Di ba mga kapatid? Ngayon, natapos na yung kay Duterte, pumasok si Bongbong Marcos. Wala namang mga akusasyon na pwedeng si Marcos. Nagnakaw siya, maakusa mo na nagnakaw siya. Pero grabe yung mga nangyari, di ba? May problema doon sa PAGCOR na ultimo yung logo ng PAGCOR napakamahal-mahal. Yung may problema doon sa DOT, Department of Tourism, na yung ng tourism parang logo din ang mahal-mahal. At saka yung mga doon makikita mo sa logo, yung parang advertisement nila ay hindi pa kinuha sa Pilipinas. Pinopromote nila ang Pilipinas pero yung mga nakikita mo doon na rice terraces ay parang galing pa yun ng Indonesia or Malaysia or something. Diba? At ngayon ay pumasok itong flood control project na kung saan ay bilyon-bilyon ang nawala sa kaban ng bayan. Diba? Na kung saan sangkot ang mga senador at mga congressman, mga kontraktor at mga tauhan sa DPWH, mga inhinyero sa DPWH. Di ba? Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, siguro yun, Presidente Gloria Macapagal Arroyo, merong fertilizer scam. Di ba? Maraming na-involved doon ng mga congressman at senador pero walang nakulong. At saka yung nangyari doon sa kay Napoles, di ba? May nakulong na talaga kay Napoles. Napoles, parang PDAP scam yata yun. Panahon yun parang Gloria Macapagal Arroyo pa rin, pero yung mga senador at mga kongresista na sangkot doon ay nakulong. Pero nakalabas pa rin sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Di ba? May isang senador dyan na pabalik-balik na sa bilangguan kasi nung nakulong yung kanyang tatay ay kasabwat siya doon. Nasangkot na naman siya doon kay Napoles, yung PDAP scam.
Ngayon parang may plano siya ngayon na pupunta na naman sa kulungan for the third time kasi sangkot na naman siya dito sa controversial flood control project. May isang senador dyan na anak ng pastor na naging congressman na kung saan minsan prayer meeting yung kanilang simbahan, wala yung tatay niya. Siya yung nag-a-acting pastor. Ngayon, nasasangkot ang pangalan niya dyan sa flood control project. Anomaly. Nagpapastor-pasturan, magnanakaw lang pala. Itong tao na ito ay may kaso na dati. Dismissal from the ombudsman, pero ang nangyari, alam mo, pwede mo namang i-ano yan sa Court of Appeals yung ano ng ombudsman, ipa-TRO, iwan ko kung ano nangyari sa kanya. Ngayon, pagkatapos nun, nagpapastor-pasturan kung wala yung tatay niya. Ngayon, senador siya, involved naman siya ngayon dyan sa flood control project. Mayroong isang gustong maging presidente para sa 2028, nasa ano ngayon ang pangalan niya, congressman yata ito. Parang magre-resign daw sa kanyang yung role niya, pinakamalaking role niya diyan sa Kongreso. Kasi siya yung may pinakamalaking posisyon sa mga congressman, di ba? Posible na ano siya, may role siya, may papel siya diyan sa General Appropriations Act. Yung mga pag-insert ng mga budget na hindi naman karapat-dapat. At yung mga ano na yon ay pumasok talaga sa kanilang mga bulsa. Ang masakit dito ngayon mga kapatid sa dito sa flood control project, maraming mga kongresista talaga na maliban sa mga senador, may mga kongresista talaga na may mga kontrata. Kung naging contractor sila, and that is against Section 14 sa Legislative Department. I think it is Article 6 of the Constitution, Section 14, na yung mga opisyal na gobyerno ay hindi pwedeng makikipagkontrata mismo sa gobyerno. So nakikita natin mga kapatid, history na ito since the 1940s. Panahon ni dating Pangulong Elpidio Quirino hanggang ngayon. Di ba? May corruption. So ang sabi ko ngayon, ang tanong ko ngayon is it natural for the Filipino politicians na corrupt sila? Kasi ang dami at saka ilang administrasyon na mga presidente. At hindi lang yung mga presidenteng makurap ang nasasangkot sa corruption, pati na rin mga congressman, mga senador. Di ba? So ang tanong ko ngayon, likas ba na corrupt ang leader na Pilipino? It seems like hindi naman likas. Kasi desisyon ng tao kung gusto ba niya maging masama o hindi. Pero mayorya mga kapatid, sa nakikita ko, mayorya talaga. Ngayon, based on my observation, ang isa sa mga masisisi dito ay yung tinatawag na traditional voters. Kung may mga traditional politicians, mayroong traditional voters. Kasi alam na ng mga botante kung sino yung matino at hindi. Pero yung binuboto nila ang mga hindi matino, di ba? Di ba? Ay maraming akusasyon dyan sa ibang mga kongresista, mga senador. Bakit pabalik-balik yan sa posisyon? Kasi binuboto sila ng mga traditional voters. Ang mga traditional politicians ay binuboto ng mga traditional voters. Itong mga traditional voters na ito ay kurakot din. As a matter of fact, binibenta nila ang kanilang boto. Ang kanilang mga boto ay sagrado sana pero binibenta nila. Di ba? Kaya yung mga traditional politicians, yung namimili ng boto, namamayagpag, yung mga nangungurakot, namamayagpag, yung mga pumapatay, namamayagpag. Yun kasi ang mga traditional politicians eh. Yung mga naninira sa social media ay nananalo pa rin. Kaya ang rekomendasyon ko mga kapatid ay dapat yung pagbabago talaga
ng buong Pilipinas. Dapat magbago na talaga ang buong Pilipinas. Hindi lang ang mga politiko, kundi mismo ang mga botante. Kasi binuboto nila yung mga salbahe. Di ba? At ang masaklap dito, mga kapatid, ay piniprito itong mga traditional voters na ito sa kanilang sariling mantika. Di ba? Bibigyan mo ng ayuda, AX, tupad. Akala nila yung mga pera na yun ay sa politiko na namunbo doon. Hindi naman, sa kanila pala yun. Di ba? Piniprito sila sa kanilang sariling mantika. Kaya mga kapatid, hindi lang itong mga senador, mga congressman, mga gobernador, mga mayor ng mga traditional politicians ang dapat magbago. Dapat tayong lahat. Hindi natin ipagbili ang ating mga boto. Di ba? At hindi tayo padadala sa padrinong system. Di ba? Kasi padrinong system, hingi ka kay mayor, hingi ka kay gobernador ng ayuda, di ba? Congressman. At saka ibubuto mo. Hindi naman maganda yung kanilang performance. Dapat mawala na yan, mga kapatid. Para mabago na ang sistema ng ating bansang minamahal na Pilipinas. Mga kapatid, whether you like it or not, when I was young, I was around 4, 5, 6 years old. I was in kinder. Naririnig ko na, wala na daw pag-asa ang Pilipinas. May buntis na babae naglalakad sa daan, sabi ng mga kaibigan kong medyo may edad na at that time, yung bata na yan sa sinapupunan ng ina niya na naglalakad, may utang na yan. Kasi malaki yung utang ng Pilipinas sa IMF, World Bank. Hanggang ngayon, ganun pa rin, mga kapatid. 51 years old na ako. Ganun pa rin ang kwento. Ang tanong, may pag-asa pa ba? Mukhang wala na yata ang mga pag-asa, mga kapatid. Pero, kapag nagbago tayong lahat, kasi may sinasabi sa English that change starts from within. Kapag nagbago tayong lahat, sigurado ako may pag-asa pa. Hindi na natin ibubuto yung mga kurakot, mga mamamatay tao, mga smuggler, mga drug lord, mga gambling lord na mga politician. Hindi na natin ibubuto yung mga politician na bumibili ng boto. Medyo matanda na rin ang mga Pilipinas, mga kapatid. If we would reckon from 1898, where former President Aguinaldo declared the Philippines its independence, 127 years old na ang Pilipinas. If we would reckon from July 4, 1946, wherein we were totally became independent and under the American hands, 1946, 79 years old na tayo, ang Pilipinas. 79 years old na. So medyo may katandaan na rin, pero ganun pa rin, mga kapatid. Dapat tayong lahat magbago. Hindi lang yung mga senador, mga congressman, presidente, vice-presidente, gobernador, mayor, kapitan, konsihal sa barangay, konsihal sa syudad, konsihal sa bayan, mga board member, vice governor, vice mayor. Hindi lang sila ang dapat magbago, kundi tayong lahat. Dapat matuto tayong pumili. So, sana nakikinig kayo sa aking vlog. Suportahan niyo ako kasi ito ay isang advokasya. It is my advocacy for political education para matuto ang taong bayan, at it is also my advocacy towards good governance. Ito po muli si Tuto Mortillero, nagsasabing mahalin natin ang Pilipinas. Magbago na tayo, mga kapwa kong Pilipino, para sa ikaunlad ng ating bayan. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi kung saan kayong naroon. Maraming salamat at paalam mo po muna.